Hinamak na manugang. Kabanata 341 na pakunot ng noo si Jiang Handong. Naisip niya na dahil ang Jiang family ay nakipagtulungan kay Alex Dixon at nag-alok ng napakagandang alok, ang kabilang partido ay dapat magpasalamat. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatayo lang si Alex Dixon at aalis, hindi man lang siya bibigyan ng kahit anong mukha. May bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata at sinabi niya, "Hindi ko akalain na ganoon pala kamayabang si Alex Dixon, Miss Chin, ikaw." Bago matapos ni Jiang Handong ang kanyang mga salita, tumayo si Qin Yuwei na may malamig na mukha at sinabing, "Boss Jiang, kung alam kong hindi mo pinahahalagahan si Mr. Dixon, tiyak na hindi ko siya irerekomenda sa iyo." Pagkatapos sabihin yon, tumayo din si Qin Yuwei, nang hindi man lang tumitingin kay Jiang Handong, mabilis siyang lumabas na may malamig na hangin sa buong katawan. Sa pribadong silid, si Jiang Handong na lang ang natitira. Awkward ang ekspresyon niya at na-freeze on the spot. Sa kanyang mga mata, si Alex Dixon ay isang maliit na amo lamang, sa karamihan, mayroon siyang ilang kasanayan sa medisina, hindi niya inaasahan na makakatrabaho siya ni Qin Yuwei ng maraming beses, ngayon, naging masungit siya dahil kay Alex Dixon, ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Jiang Handong. Kinuha niya ang telepono sa frustration. Sa sandaling nakakonekta ang telepono, narinig ang matamis na boses ni Jiang Shuela, "Kuya, I ask you to receive Alex Dixon, na-contact mo na ba siya? Kung hindi dahil sa kanya, nabuli ako kay Jinling." Nanigas ang mukha ni Jiang Handong at sinabing hindi natural, "Inimbitahan ko siya sa hapunan." Ngumiti si Jiang Shuela at sinabing, "Kuya, kailangan mong tratuhin siya ng mabuti. Pinakamabuting makipagtulungan sa kanya." Ayon sa aking obserbasyon, si Alex Dixon ay isang nakatagong dragon, ang kanyang pag-unlad sa taas ay walang limitasyon. Nakuha ko, naiinis si Jiang Handong, hindi niya akalain na si Alex Dixon ay isang nakatagong dragon, ngunit ang kumpanya ng parmasyutiko na kinokontrol niya ay nakatagpo ng isang bottleneck, kailangan niya ng bagong gamot ni Alex Dixon para tumaas ang kanyang performance. Pero hindi niya inaasahan na ganoon pala katigasan si Alex Dixon, tumalikod siya at umalis nang walang sinasabi. Kung ito ay sa kanyang dating init ng ulo, tiyak na hahampasin niya ang mesa at tuturuan ng leksyon si Alex Dixon. Ngunit ngayon, sa isang banda, kailangan niya ng isang henyong medikal tulad ni Alex Dixon, sa kabilang banda, paulit-ulit na pinaalalahanan siya ng kanyang nakababatang kapatid na babae na tratuhin ng mabuti si Alex Dixon. Pinunasan ni Jiang Handong ang kanyang templo ng masakit ang ulo, hindi niya napigilan ang sarili na hinihiling kay Alex Dixon na iligtas ang kanyang relasyon at pag-isipan kung paano ito aayusin. Naglakad na si Alex Dixon papunta sa main hall, may tunog ng nagmamadaling high heels sa likuran niya, na sinabayan pa ng malutong na sigaw ng isang babae. "Alex Dixon, teka!" Tumayo si Alex Dixon at nakita niya si Qin Yuwei na humahabol sa kanya na naka-high heels. Nakasuot siya ng itim na OL uniform na mahigpit na nakapulupot sa kanyang maselang katawan. Nang tumakbo siya, nanginginig ang kanyang maselang katawan, hindi niya maiwasang tumingin sa kanya ng ilang beses. Hingal na hingal si Qin Yuwei, naabutan niya si Alex Dixon at sinabing, "Anong nangyari ngayon lang? Ay, humihingi ako ng tawad sa iyo. Nakatrabaho ko na si Jiang Handong dati, nabalitaan niya mula sa isang lugar na kilala kita, kaya hiniling niya sa akin na mag-imbita sa iyo. Gusto niyang magpasalamat sa pag-aalaga mo sa kapatid niya." Pagkasabi niyon ay inis niyang tinapak ang paa niya. "Kung alam ko lang na ganito ang pakikitungo niya sa iyo, hindi na kita ilalabas. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para iwasan si Jiang Handong at iwasang makisalamuha sa kanya." Mahinang sinabi ni Alex Dixon, "Ayaw ko lang siyang makatrabaho, hindi mo kailangang putulin ang relasyon mo sa Jiang family dahil sa bagay na ito." Pagkatapos ng lahat, ang Jiang family at ang Su family ay pantay-pantay sa Jing City, kadalasan ay marami silang business deal sa isa't isa. Malamig na ngumuso si Qin Yuwei, "Lahat ng tao sa kabisera ay natatakot sa kanya, ngunit hindi ako." Nang makita ang kanyang hitsura ng kawalan ng katarungan, ang discomfort na naipon sa puso ni Alex Dixon ay nawala din ng husto. Umiling siya at sinabing, "Hindi ko siya sineseryoso." Habang nag-uusap pa lang silang dalawa ay may isang grupo ng mga tao ang lumapit sa kanila. Nakayuko ang isa sa mga lalaki habang hinihintay ang dalawa pa.
Nang bigla siyang tumingala at nakita si Alex Dixon, nagulat siya at napamura, "Bakit ka nandito?" Nanlamig ang mukha ni Alex Dixon, tumingin siya sa harap at nakita niyang si Meng Yu yun. Nakita niya si Meng Yu na kasama niya. Nakatayo si Meng Yu sa tabi ng isang matabang lalaki sa edad na 40, nakatitig siya kay Alex Dixon ng may pang-aalipusta. Puno ng pang-aalipusta ang mga mata. Sa tabi niya, may isang magandang babae na may heavy makeup ang nakahawak sa kanya. Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Nandito ako para kumain. May karapatan ka bang pumunta dito para kumain?" Isang bakas ng sama ng loob ang bumungad sa mukha ni Meng Yu. Ang pribadong restaurant na ito ay tumanggap lamang ng mga bisita, hindi karapat-dapat na pumunta rito si Alex Dixon. Nakatingin sa babaeng nakatayo sa tabi ni Alex Dixon, hindi mahalaga kung ito ay ang kanyang hitsura o figura. Mas mahusay siya kaysa sa 18th line model sa tabi niya, lalo na ang kanyang hot figure, siya ay isang natural na kagandahan. Nakaramdam ng selos si Meng Yu, napakaganda. Para makasama talaga si Alex Dixon, sayang lang ang mga regalo ng langit. Nakikita ni Qin Yue ang puot ni Meng Yu sa isang sulyap lang, nang marinig niyang sinisigawan niya si Alex Dixon, agad niyang itinaas ang kanyang malapad na kilay at malamig na sinabi, "Don't tell me you have the qualifications, I don't remember having someone like you in Jing City." Nang marinig si Qin Yue na talagang nagsasalita para kay Alex Dixon, mas lumakas ang selos sa puso ni Meng Yu. Malamig siyang ngumuso at sinabing, "Huwag kang magpalinlang sa Dixon na ito, isa lamang siyang bumpkin ng bansa, hindi siya isang taong may anumang katayuan, dumating siya mula sa kanayunan sa aking bahay upang mag-freeload at manirahan ng walang kabuluhan, kung ikaw ay sa kanya, mag-ingat ka na magbabayad siya ng pagkain dito, hindi niya kayang bayaran." Ngumisi si Qin Yue, "Natural na kilala ko kung sino siya, natatakot ako na hindi ka karapat-dapat na magdala ng sapatos ni Mr. Dixon." Ang lahat ng mga taong naging kaibigan niya ay mga maimpluwensyang tao sa Jing City, ang isang mababang katayuan tulad ni Meng Yu ay hindi karapat-dapat na ikumpara kay Alex Dixon. Galit na galit si Meng Yu, gusto niya itong pag-alitan, ngunit alam niyang si Qin Yue ay natatakpan ng mga branded na produkto, maging ang brooch sa kanyang kwelyo ay isang pambihirang higanteng pink na brilyante, ang presyo sa merkado ay hindi bababa sa 3 milyon. Bigla niyang naramdaman na may mali. May mga nakatagong dragon at nakayukong tigre sa Yan Capital, baka may status ang babaeng ito. Ang pamilya Meng ay wala sa Yan Capital, hindi nang ahas si Meng Yu na kontrahin siya, napigilan lang niya ang kanyang galit at sarkastikong sinabi, "Count it as me receiving young Master Li today, I don't have time to expose this country bumpkin's true identity, just wait and see, this Dixon guy is a poor country bumpkin." Pagkasabi noon ay agad siyang tumalikod at magalang na sinabi sa taong grasa, "Young Master Li, pasok na tayo sa private room, naghihintay na ang tatay ko sa loob." Pagkaalis ng grupo ng mga tao, malungkot na sinabi ni Qin Yue, "Sino siya?" Mahinang sinabi ni Alex Dixon, siya ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Meng, at nag-internship siya sa National Clinic. Lalong nainis si Qin Yue, habang pinapagalitan at hinabol niya sila. Isang pamilya Meng lang, hindi kahit isang third-rate na pamilya. How dare he be so impudent in front of you? Kung alam niya kaya mong sirain si Meng, pamilya sa isang pangungusap lang, gusto kong makita kung maglalakas loob pa rin siyang bastyusan ka. Sabi ni Alex Dixon habang naglalakad, hindi karapat-dapat banggitin ang mga langgam. Tara na. Magkasunod na lumabas ng hotel ang dalawa, ngunit hindi nila alam na sa kanto sa likod nila, lumabas si Jiang Handong na may malungkot na mukha. Ngayon pa lang, pinagsisihan niya ang kanyang ginawa at handa siyang ibigay ang mukha kay Alex Dixon, ngunit hindi niya inaasahan na maririnig ang usapan na ito, natatakot siya na mas mataas ang katayuan ni Alex Dixon kaysa sa inaakala niya. Pero ngayon, sinulyapan ni Jiang Handong si Meng Yu, na hindi kalayuan, at inutusan ng katulong sa likod niya, "Tawagan mo siya." Kabanata 342 agad na humakbang ang katulong papunta kay Meng Yu at pinagsabihan ito ng walang galang. "Young Master Jiang asked you to come over, may itatanong ako sa iyo." "Sinong Young Master Jiang?" Lumingon si Meng Yu at natigilan. Sarcastic na sinabi ng assistant, "Sa tingin ko ay wala ka na sa isip mo." Ilang tao sa Yan Capital ang naglakas loob na tawagin ang kanilang sarili bilang Young Master Jiang. Baka galing sa Jiang family, biglang napatigil sa pagsasalita si Meng Yu,
Sa sobrang tuwa niya ay kumukulo ang dugo niya. Ang Jiang family, isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital. Paano ito naging posible? Yun ang sikat na Yan Capital's Crown Prince. Hindi kaya dumating ang pamilya Jiang upang pasalamatan siya sa pagpapagaling ng mga paso ng anak ni Third Master Jiang. Tuwang-tuwa si Meng Yu, ni wala siyang oras na kumain kasama si Young Master Li, mabilis siyang yumuko at yumuko, isang karangalan na makilala ka, Young Master Jiang. Dinala siya ng assistant sa pinto ng private room at magalang na kumatok sa pinto bago pumasok. Nakita ni Meng Yu si Jiang Handong na nakaupo sa upuan mula sa itaas. Tuwang-tuwa siya at nanginginig sa excitement. Jiang, Young Master Jiang, ito ay aking malaking karangalan. Tuwang-tuwa si Meng Yu na hindi man lang siya makapagsalita ng malinaw. Nanatiling kalmado si Jiang Handong at malamig na humarang sa kanya. Kilala mo ba ang lalaking nag-walkout kanina? Alin? Natigilan si Meng Yu. Sabi mo si Alex Dixon. Tuma NGO si Jiang Handong at tahimik na nagtanong, kilala mo siya? Higit pa dyan, nagalit si Meng Yu nang mabanggit si Alex Dixon. Tanong niya, Young Master Jiang, ngayon lang ba kayo na-offend nitong si Dixon? Sumimangot si Jiang Handong, kung sinabing hindi lang siya binigyan ng mukha ni Alex Dixon, talagang nasaktan niya si Jiang Handong. Gayunpaman, ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay pinagsama ang lahat ng kanyang pansin kay Alex Dixon, dagdag pa sa katotohanan na ang tanging pagkakataon para sa Jiangs na makabalik ay si Alex Dixon, ang Jiang family ay kailangan pa ring umasa kay Alex Dixon. Nang makita ang hindi tiyak na ekspresyon ni Jiang Handong, naisip ni Meng Yu na nataman niya ang ulo, agad siyang natuwa sa kanyang puso. Ang Dixon na ito ay karaniwang mayabang, ngunit ngayon ay nasaktan niya si Jiang Handong, tila hinahanap niya ang sarili niyang kamatayan. Agad na nagpalaki si Meng Yu at sinabing, Young Master Jiang, itong Alex Dixon ay isang bumpkin lang, bumaba siya mula sa kanayunan papunta sa Yan Capital upang samilong sa pamilya Meng, napangiwi siya sa aking ama, gusto niya talagang manligaw, my sister, I was just about to chase him out, kung na-offend ka niya ng ganyang hamak na bagay, tuturuan ko talaga siya ng leksyon pagbalik ko, I will personally escort him here to apologize to Young Master Jiang. Tuwang-tuwa siya sa kanyang puso, ang Jiang family ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa National Clinic, at ang direktor ay miyembro ng Jiang family. Hindi niya akalain na bibigyan siya ng langit ng pagkakataon. Kung mapasaya niya si Jiang Handong, kailangan ba niyang mag-alala na hindi siya maging alagad ni Lu Hangzhen? Siya ay natatakot na siya ay maaaring gumawa ng isang meteorite na pagtaas sa isang go. Tinitigan siya ni Jiang Handong ng ilang segundo, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, hindi na kailangan, maaari kang umalis. Narinig niya lang ang pag-uusap ni Meng Yu at Alex Dixon, pati na rin ang paglalarawan ng kanyang ate at ang nakita niya, si Alex Dixon ay hindi ganoong tao. Sa kabaligtaran, ito ay si Meng Yu, noong kasama niya ang kilalang-kilalang Young Master na si Li ngayon, parang sarat pa rin siyang kinukulit, na ikinaiinis ni Jiang Handong sa kanya. Tungkol sa pagkakakilanlan ng intern alchemist ng National Clinic, hindi pa ito narinig ni Jiang Handong, sa anumang kaso, ito ay isang hindi gaanong mahalagang posisyon. Si Meng Yu ay nakalubog pa rin sa pantasya ng pabor sa Jiang family, gusto niyang purihin sila ng kaunti, ngunit pinalaya siya ng kanyang katulong. Sa pribadong silid, sinabi ni Jiang Handong sa kanyang katulong na may taimtim na mukha, paano na-recruit ng National Clinic ang gayong hamak na tao, kung alam ng iba na siya ay miyembro ng National Clinic, ito ay isang insulto sa kanyang reputasyon. Nagmamadaling humingi ng paumanhin ang katulong, Young Master Jiang, mangyaring huminahon, ipapaalam ko kaagad kay Creator Jiang ang tungkol dito, hindi na kailangang ayusin ng taong ito sa restaurant. Bahagyang Tuma NGO si Jiang Handong, ang pamilya Jiang ay palaging malinaw tungkol sa pasasalamat at sama ng loob, kapag may kabaitan, laging may bukal na masusuklian ito. Ito ay dahil kailangan niya ang tulong ni Alex Dixon, ngunit dahil hindi rin niya makuha ang kanyang sarili na hanapin siya muli, kaya nagsimula siya sa ibang aspeto. Tumawag siya kay Third Master Jiang at sinabing, Third Uncle, ang Jiang family ay may ilang villa sa Ganjin Gate, piliin ang pinakamahusay at humanap ng dahilan para ibigay ito kay Alex Dixon, gustong habulin ng pamilya Meng, siya, siguraduhing hindi palalampasin mo ang pagkakataon. Nang mabalitaan niyang itataboy ni Meng Yu si Alex Dixon,
Nanatili siyang kalmado at nakolekta, dahil magandang pagkakataon nito para manalo siya. Pagbalik ni Jiang Shuile sa Yan Capital, anyayahan niya si Alex Dixon sa welcome banquet para talakayin ang pakikipagtulungan. Masayang humakbang pasulong si Meng Yu, tuwang-tuwa na halos lumutang na siya. Pagbalik niya, kinailangan niyang parusahan ng matindi si Alex Dixon, kung mapapabor niya si Young Master Jiang, hindi lang siya, kundi pati na rin ang pamilya Meng ay makakagawa ng mabilis na pagtaas. Nakipag-chat si Alex Dixon kay Qin Yue saglit, nalaman niya na si Su Chingcheng ay nanatili sa Jinling ng napakatagal at maraming bagay ang naipon sa kumpanya. Siya ay abala sa pakikitungo sa kanila at walang oras upang hanapin siya. Tanong ni Qin Yue, Alex Dixon, kung hindi dahil kay Jane Lewis, pakakasalan mo ba si Chingcheng? Huminto si Alex Dixon at sumagot ng totoo, hindi ko alam. Hindi niya akalain na hindi niya makikilala si Jane Lewis. Ngunit kung kailangan niyang pumili muli, papakasalan pa rin niya si Jane Lewis. Ngunit nang marinig ni Qin Yue na sinadya yun, natuwa siya sa kanyang puso at biglang bumagal ang kanyang puso, isang kakaibang pakiramdam ang talagang bumangon. Sa hindi maipaliwanag na kalagayan, maganda ang kanyang kalooban, maging ang karaniwang malamig niyang mukha ay nagpapakita ng ngiti. Si Alex Dixon ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, matapos sumagot ng casual, sumakay siya ng taxi pabalik sa pamilya Meng. Nang mapadaan siya sa tindahan ng gamot, pumunta siya para kumuha ng panibagong set ng gamot, binalak niyang gamutin ang kalusugan ng kanyang titahin. Pag-uwi niya, gabi na, madilim sa main hall, alam ni Alex Dixon na hindi siya iiwan ng pamilya Meng ng anumang pagkain, kaya dumiretso siya sa kanyang silid. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, bigla siyang sumimangot. Sarado ang pinto ng kwarto niya, at may flashlight na kumikislap sa loob, isang figure ang naghahalongkat ng kung ano sa harap ng kanyang mesa. May magnanakaw, bahagyang dumilim ang mukha ni Alex Dixon, at sinipa niya ang pinto. Lumingon ang figure sa takot, at nahulog sa lupa ang flashlight sa kanyang kamay. Malinaw na nakita ni Alex Dixon ang mukha ng kabilang partido, at mas naging maliit ang kanyang ekspresyon habang sumisigaw, Meng Yu, ano ang hinahanap mo sa aking silid? Hindi niya inaasahan na ang magnanakaw pala ay si Meng Yu. Bakas ang gulat sa mukha ni Meng Yu, at pinilit niyang kumalma, malamig siyang bumuntong hininga at sinabing, nagpapalusot ka sa kusina kahapon, syempre pumunta ako para tingnan kung may ninakaw ka sa pamilya Meng ko. Napatingin si Alex Dixon sa desk at nakitang halos magulo na ang mga bagahe niya. Maging ang kanyang higaan ay nag-ulo, sarkastikong sabi niya, I think it should be you. Huminahon si Meng Yu at sumigaw, this is my home, I will rummage where I want, kailangan mo ba ng bumpkin na katulad mo para magtanong? Para maiwasang magtanong pa si Alex Dixon, agad na iniba ni Meng Yu ang usapan at pinag-usapan, ngayon ay nasaktan mo ang isang tao na hindi mo kayang masaktan, kung hindi dahil sa blind date ni Nooran bukas, tiyak na magtuturo ako. Aral ka ngayong gabi, binabalaan kita, mas mabuting umalis ka sa Meng Prefecture bukas, kung hindi, sasaktan mo sila. Pagkatapos sabihin yon, sinipa ni Meng Yu ang pinto at buong pagmamalaki na umalis. Malamig ang ekspresyon ni Alex Dixon habang nakatingin sa magulong bahay. Sobra na ito, kung sa ibang pagkakataon, tiyak na hindi niya pababayaan si Meng Yu. Gayunpaman, ang kanyang tiyahin ay nakatira sa pamilya Meng, at kasama si Meng Nooran doon, hindi magiging komportable para sa kanya na maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya at pahirapan muli ang kanyang tiyahin. Nagpasya si Alex Dixon na pag-usapan ang paglipat sa kanyang tiya bukas. Mas maganda kung susundan siya ng titahin niya, ito ay mas mahusay kaysa sa makita ang mukha ng isang tao sa Meng family. Kinabukasan, ipinasa ni Alex Dixon ang gamot na tinimpla niya kay Li Weisbing. Nitong mga nakaraang araw, ginagamot niya si Li Weisbing at bumuti ng husto ang kanyang kalusugan. Sinubukan ni Alex Dixon na sabihin sa kanya ang tungkol sa pag-alis sa Meng residence. Bamantong hininga si Li Weisbing at nag-aalalang sinabi, napakalaki ng Yan Capital, pero wala akong matutuluyan, at saka, nakapag-asawa na ako kay Meng family, kaya miyembro ako ng Meng family, paano ako makakaalis ng ganoon kadali? Nang makitang konserbatibo ang kanyang tiyahin, kaya lang sumuko si Alex Dixon, naglabas siya ng silver needle at ibinigay sa kanya ang acupuncture,
Sa labas ng pangunahing gate ng pamilya Meng, tatlong itim na Porsche ang nakaparada sa labas, sina Meng Ziguo at ang kanyang asawa, pati na rin si Meng Yu, ay sumalubong sa kotse ng may papuri at yumuko. Si Meng Nooran ay nakatayo sa hindi kalayuan sa likuran na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Kabanata 343 personal na binuksan ni Meng Ziguo ang pinto ng kotse at nakangiting sinabi, "Young Master Li, handa na ang handaan. Hihilingin ko kay Nooran na sumama sa amin sandali at uminom pa ng kaunti sa inyo." Sigaw ni Meng Yu, "Nooran, pumunta ka at salubungin si Young Master Li." Nang inig si Meng Nooran at hindi nang ahas na sumuway, nakagat lang niya ang bala at lumakad pasulong. Ang bumaba sa sasakyan ay mataba na may tiyan ng beer, mababaw ang mukha niya, isang tingin at masasabing matagal na siyang nagpapakasasa sa kanyang buhay. Pagkababa niya ng sasakyan, naiinip niyang tiningnan si Meng Nooran, agad namang natigilan ang mga mata niya. "Rule the country, hindi ko akalain na ganito katanda ang anak mo, ang ganda-ganda talaga niya kapag lumalabas." Habang nagsasalita si Young Master Li, iniunat niya ang kanyang kamay sa malaswang paraan, gustong hilahin ang kamay ni Meng Nooran. Mabilis na umiwas si Meng Nooran at tumalikod para maglakad papasok ng bahay. Ang kahabag-habag na babaeng ito, galit na napag-alitan ni Qin Yuan at bumaling ng pabor kay Young Master Li, mahiyain si Nooran, matagal na niyang inaasam na makasal sa Li family. Sinamahan ng grupo ng mga tao si Young Master Li sa main hall para maupo. Si Meng Nooran ay inayos ng kanyang ama na maupo sa tabi ni Young Master Li at nakaramdam ng hindi komportable sa lahat. "Nooran, toast para kay Young Master Li," sigaw ni Meng Ziguo. Wala nang choice si Meng Nooran kundi itaas ang tasa, ngunit sa kanyang puso, parang naiinis siya na parang nakain ng langaw. Ang ganda talaga ng kamay na ito. Kinuha ni Young Master Li ang baso at sadyang hinawakan ang maliit niyang kamay. Napaatras si Meng Nooran na parang nagulat sa kuryente at hindi namamalayang pinunasan ang kanyang damit. Hindi niya akalain na ang mga magulang niya ang mag-aayos na dumating si Young Master Li at kumain ngayon, napilitan siyang lumapit at umupo sa tabi niya, gusto na lang niyang tapusin ang pagkain at bumalik sa kanyang silid. Pagkatapos ng 30 taon ng pag-inom, inutusan si Meng Nooran na uminom ng ilang baso ng alak, hindi siya makainom ng marami at lasing na siya. Unti-unting nagdilim din ang langit, hindi nakainom ng marami si Meng Nooran at umalis na lang siya ng maaga para bumalik sa kanyang kwarto para magpahinga. Papasok pa lang siya sa kwarto at isasara na sana ang pinto, may isang figura na biglang kumatok sa pinto at sumugod na pumasok habang umaamoy ng alak. Sa sobrang takot ni Meng Nooran ay napasigaw siya, "May dumating." "Asawa, tigilan mo na ang pagtawag sa mga tao," amoy alak ni Young Master Li, niyakap siya nito ng mahigpit at binigyan siya ng nakakalokong ngiti. "Walang kwentang tawagan ang sinuman, nakipagkasundo na sa akin ang tatay mo, pagkatapos ng gabing ito, magiging lalaki ka na, bukas, pipirmahan mo na ang kontrata ng Meng family." "Paano naman yun?" Natulala si Meng Nooran sa mismong lugar. Isang ginaw ang umakyat sa kanyang gulugad. Ito ay hindi inaasahan, ibinenta nga siya ng kanyang ama kay Young Master Li para paglaruan. Sabik na pinunit ni Young Master Li ang kanyang damit at patuloy na lumunok, "Anyway, you are my wife, this is your father and your brother's idea, we will consummate our marriage tonight." Si Meng Nooran ay napuno ng kalungkutan at galit, sa sobrang galit niya ay tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay napuno ng kawalan ng pag-asa, ang huling bakas ng pag-asa para sa pamilya Meng sa kanyang puso ay nasira din ng isang pa. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi siya tinuring ng pamilya Meng bilang sarili nilang anak, itinuring lamang nila bilang bargaining chip na maaaring ipagpalit sa mga ibang bagay. Sinamantala ang sandaling hindi siya handa, bigla siyang itinulak ni Young Master Li sa kama at akmang sisanduan siya. "Magwala ka," umiyak at nagpumiglas si Meng Nooran. Ngunit ang bagay na ito ay tacitly na inaprubahan ng kanyang mga magulang, kahit sumigaw siya hanggang sa mabuka ang lalamunan niya, walang darating. Biglang may kumislap na liwanag sa isip ni Meng Nooran at agad itong napasigaw sa sakit. "Kuya Alex, dali-daling iligtas ako, bitch, tawagin mo ako sa pangalan ng ibang lalaki." Galit na galit si Young Master Li. Ginamit niya ang alak para iwagayway ang kanyang kamay at sinampal ng malakas sa mukha ni Meng Nooran.
Sa likod bahay, katatapos lang ibigay ni Alex Dixon kay Lee Weisbing ang acupuncture nang bigla itong sumimangot at tumayo. Anong problema? Natigilan si Lee Weisbing. Si Alex Dixon ay nakikinig ng mabuti, parang narinig ko si Nooran na humihingi ng tulong. Ngumiti si Lee Weisbing at umiling, siguro mali ang narinig mo. This is the Meng family. Who dares to behave atrociously in the Meng family? Nag-isip sandali si Alex Dixon, saka tuma-NGO at umupo. Totoo yan, ano man ang mangyari, ang pamilya Meng ay isang prestihiyosong pamilya sa Yan Capital, paanong ang isang ordinaryong magnanakaw ay mangangahas na gumawa ng gulo dito? Sinampal ulit si Meng Nooran, namamaga ang maganda niyang mukha at gulo-gulo ang buhok habang patuloy sa pag-iyak, ang dalawang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa palda niya. Wala na siyang lakas, namamaos ang kanyang lalamunan sa kakasigaw at walang dumating. Hindi rin dumating si Alex Dixon, ang puso ni Meng Nooran ay napuno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Napagpasyahan niya na kung mawala ang kanyang pagka-inosente ngayong gabi, mas gugustuhin niyang magpakamatay sa ilog kaysa magpakasal sa gayong hamak. Huminga ng malalim si Young Master Lee, nang makita niyang hinihila nito ang palda niya, galit siyang nagmura, B*TCH? Ikaw ang asawa ko, how dare you not let me sleep, kapag pinakasalan mo ako, paglaruan kita hanggang kamatayan. Habang nagsasalita siya, itinaas niya muli ang kanyang palad at malakas na sinampal si Meng Nooran. Sa sandaling ito, ang brasong ibinaba niya ay biglang nalamig sa himpapawid. Isang bakal na palso ang mahigpit na humawak sa kanyang palso mula sa likuran. WHO, hindi makagalaw si Young Master Lee at galit na iniangat ang ulo. Isang kamao ng hangin ang tumama sa kanya, bago pa makapag-react si Young Master Lee, nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanang mata, agad siyang napasigaw at gumulong sa lupa. Hindi maayos ang damit ni Meng Nooran, tumingala siya sa takot at napasigaw sa gulat. Kuya Alex, si Alex Dixon ay nakatayo sa labas ng pinto na parang isang bakal na punit, malamig ang kanyang mukha, at madilim ang gabi sa kanyang likuran. Napayakap si Meng Nooran sa kanya at niyakap siya ng mahigpit, umiiyak ng malakas. Tinakpan ni Young Master Lee ang kanyang mga mata at bumangon mula sa lupa, nakita niyang hindi niya nakita sa katawan ang damit ni Meng Nooran, at niyakap pa ito ng mahigpit ni Alex Dixon, agad siyang nakaramdam ng selos at itinaas ang kanyang paa para maramdaman si Alex Dixon. Mabaho babae, nagnakaw ka talaga ng lalaki sa likod ko. Niyakap ni Alex Dixon si Meng Nooran at hindi gumagalaw. Bigla, mabangis niyang sinipa palabas at tinamaan si Young Master Lee sa tiyan. Parang cannonball ang katawan ni Young Master Lee habang pinalipad siya, hinampes niya ng malakas ang pinto at ilang beses na gumulong sa lupa, nahulog siya sa bakuran na duguan ang ulo. Ilang figure ang sumugod, kakalakad lang ni Meng Ziguo nang makita niya si Young Master Lee na damyugo ang buong mukha. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Nagpumiglas si Young Master Lee na bumangon, tinakpan niya ang sirang tulay ng ilong niya at napasigaw ng hibang. Ang galing mo talaga Meng family, may ninakaw ang anak mo, and you actually want to marry into the Lee family, I don't even want to give this kind of bitch to me. Nang matapos ang pagmumura ni Young Master Lee, natakot siya na patuloy siyang bugbugin ni Alex Dixon, kaya nagmadali siyang lumabas ng pinto. Nagulat si Meng Ziguo, gusto niya itong pigilan, ngunit huli na ang lahat, sa sobrang galit niya ay hindi siya makapagsalita. Tumingala siya ng may malungkot na mukha at nakita niya si Meng Nooran, na hindi maayos ang damit, na nakayakap ng mahigpit kay Alex Dixon. She shouted in a stern voice, Alex Dixon, sinira mo ang kasal ng anak ko, I will definitely settle this score with you. Nakita rin ni Meng Yu ang eksenang ito at sumigaw ng may mapupulang mukha. Di ba sabi ko mawala ka, bakit hinahanap mo pa si Nooran? Anong problema? Nadapa si Lee Weisbing nang marinig ang kaguluhan at mabilis na tumakbo, nang makita niya ang eksenang ito, natigilan siya. Galit na galit si Qin Yuan kaya hindi niya napigil ang humakbang pasulong at iwinagayway ang kanyang kamay, sampal, binigyan niya si Lee Weisbing ng isang sampal. Tingnan kung ano ang ginawa ng bumpkin ng bansang ito. Tinakpan ni Lee Weisbing ang kanyang mukha at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay, gusto pa rin siyang hampasin muli ni Qin Yuan. Bumaba ang mukha ni Alex Dixon at malamig na sumigaw ng salita sa bawat salita. Kung maglakas loob kang hawakan muli ang aking tiyahin,
mawawala sa mundo ang pamilya Meng. Kabanata 344 Sumigaw si Meng Ziguo, Alex Dixon, how dare you be so impudent in our Meng family? Sa tingin mo ba ay maaari kang makialam sa mga usapan ng aming Meng family dahil sa isang babaeng may apelyidong Lewis? Bakit hindi mo tingnan kung ano ka? Nagngagat ang ngipin ni Meng Yu at pinagalitan si Meng Nooran. Halika dito, bukas lumuhad ka at humingi ng tawad kay Young Master Li, magmakaawa ka sa kanya na pakasalan ka. Napaatras si Meng Nooran at lalong nagtago sa likod ni Alex Dixon. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, hindi niya siya pakakasalan. Hindi ako magpapakasal, parang biglang sumabog si Meng Nooran habang umiiyak at sumisigaw, pagpipilitan akong pakasalan ang ganitong klase ng tao, baka mamatay na rin ako. Matigas ang boses ni Meng Ziguo, miyembro ka ng pamilya Meng, dapat kang mag-ambag sa pamilya Meng. Mabagsik ang mukha niya, muli niyang sigaw kay Li Weisbing, ang pamilya Meng ay nagpalaki sa iyo ng walang kabuluhan sa lahat ng mga taon na ito, talagang nagdala ka ng walang utang na loob sa prefecture, sinira ang negosyo ng pamilya Meng, at pinapasok pa siya sa pang-akit sa aking anak, alam kong wala sa iyong Li Weis family ang mabuti. Kadalasan, magpapanggap siyang mabuti kay Li Weisbing, ngunit ngayon, tuluyan na niyang itinapon ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Matagal na niyang kinasusuklaman si Li Weisbing, ang kanyang hipag. Nais niyang palayasin ang kanyang hipag kapag namatay ang kanyang kapatid. Tinuro din ni Meng Yu ang ilong ni Alex Dixon at umungol, country bumpkin, tell me honestly, si Li Weisbing ba? Itong B*TCH? Ang nag-utos sa iyo na akitin ang kapatid ko at sinadyang kunin ang ari-arian ng pamilya Meng. Malamig nang umisi si Alex Dixon, wala akong pakialam sa pera ng pamilya Meng. Ang isang netong halaga na higit sa 100 milyong yuan ay walang halaga sa kanya. Kawawang bastard, huwag mong isipin na hindi ko alam ang pinagkakaabalahan mo. Mabangis ang mukha ni Meng Yu habang umaatungal, sa pangit na gamot mo. Huwag mong isipin na dahil lang sa paggagamot mo sa mga paso ng anak ni Third Master Jiang, proud na proud ka sa sarili mo, hindi mo ba sinusubukang hiramin ang pamilya, rekomendasyon para makapasok sa National Clinic, kung susuko ka sa ideyang ito, paano magiging pumasok sa National Clinic ang isang bumpkin na tulad mo? Alex Dixon sneered, so ikaw ang nagnakaw ng gamot ko, no wonder hinahalughog mo ang kwarto ko, gusto mo pang nakawin ang gamot ko di ba? Ako, hindi ko ginawa. Natigilan ang ekspresyon ni Meng Yu, at agad niya itong itinanggi. Sumigaw si Meng Nooran, Meng Yu, ikaw na ang nakakuha ng gamot sa akin, tumanggi ka pa ring umamin. B*TCH, tinutulungan mo talaga ang isang tagalabas, si Meng Yu ay nagngangalit dahil sa kahihiyan at nagmura, napaka-protective mo sa isang country bumpkin, natatakot ako na matagal mo siyang natutulog, baka ilang beses kang nagpalaglag sa likod ng mga magulang mo. Napag-alitan din si Qin Yuan, bakit ako nagsilang ng walang hiyang asong tulad mo? Galit na galit si Meng Nooran kaya hindi siya makapagsalita, umiyak siya at sinabi kay Alex Dixon, Kuya Alex, ayaw ko nang manatili rito. Tuma-NGO si Alex Dixon, sige. Galit na galit si Meng Ziguo, tinuro niya si Alex Dixon at sumigaw, get lost, get out of the Meng family now. It's not up to an outsider like you to interfere in the matters of the Meng family. Malamig na sabi ni Alex Dixon, matagal ko nang gustong umalis, Nooran, mag-impake ka na ng mga gamit mo. Agad namang tuma-NGO si Meng Nooran at walang pag-aalinlangan na tumakbo papasok sa silid. Siya ay lubos na nadismaya sa pamilya Meng at sa kanyang mga magulang. Ayaw na niyang manatili pa sa malamig na lugar na ito. Nagdilim ang mukha ni Meng Ziguo, at sumigaw siya ng may mahigpit na boses, kung maglakas loob kang umalis, huwag na huwag kang papasok sa tarangkahan ng pamilya Meng mula ngayon, ako, ang pamilya Meng, ay hinding-hindi magkakaanak ng babaeng katulad mo. Lumingon si Meng Nooran na may nahihirapang ekspresyon sa kanyang mga mata, nanginginig na sabi niya, ikaw, sa tingin mo ba ay anak ako? Nang matapos, walang pag-aalinlangan siyang tumalikod at tumakbo para mag-impake ng mga gamit. Walang kabuluhan, ang dugo ng pamilya Meng ay damaloy sa kanyang katawan, ngunit sa huli, ang mga taong higit na nagpoprotekta sa kanya ay sina Li Weisbing at Alex Dixon, ang dalawang tagalabas. Tumingin ulit si Alex Dixon kay Li Weisbing at sinabing, Tita, aalis na kami ni Nooran kay Meng Noo, gusto mo bang umalis kasama namin?
Ako, nanginginig si Li Weisbing, nanlamig ang mukha ni Meng Ziguo at sinabing, Ate, kung aalis ka sa Meng family, hindi ka na magiging miyembro ng Meng family, wala kang karapatang walisin ang puntod ng kapatid ko, ang ancestral hall ni Meng, aalisin ka rin ng pamilya sa listahan, mas mabuting pag-isipan mo ito ng mabuti, huwag kang magulo na parang walang kwentang pamangkin mo. Ginamit niya ang kabaitan at paghawak para sa tulong niya. Nagdesisyon na kasi siya, mahal na mahal ni Li Weisbing ang kanyang asawa at handang panatilihin ang kanyang kailan isang puri para sa kanyang asawa, imposibleng umalis siya sa pamilya Meng. Gayunpaman, dahan-daang itinaas ni Li Weisbing ang kanyang ulo at mariing sinabi, ang dahilan kung bakit ako nanatili sa pamilya Meng ay dahil sa huling hiling ng iyong kapatid, sana ay mapangalagaan ko ang hipag. Ako ay nasa pamilyang Meng noong 12 ng taon, at tinatreto ko kayong lahat bilang sarili ko, pero naisip mo na ba ako bilang hipag? Siya ay naging balo bago ang edad na 20, at buong puso niyang inaalagaan ang lahat ng miyembro ng pamilya Meng. Gayunpaman, hindi ito nagbabalik ng anumang paggalang. Bahagyang kumunat ang noo ni Meng Ziguo, ang mga alaala ng nakaraan ay nag-flash sa kanyang isipan. Nagpakasal si Li Weisbing sa pamilya Meng, at nakarete ang kanyang kuya, inalagaan niya ang kanyang nakitang kapatid, at buong lakas niyang pinagsilbihan ang kanyang biyenang paralisado. Parang ina ang panganay na hipag, buong puso ding inalagaan ni Li Weisbing ang hipag ng pamilya Meng. Pinagaan ni Meng Ziguo ang kanyang tono at sinabi sa malalim na boses, Aba, pakiusap, alagaan mo ako, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta't hiling mo kay Alex Dixon na lumuhod at humingi ng tawad, at hikayatin si Nooran, para magpakasal sa Lee family, gagawin ko. Hindi na kailangan, walang pakialam na sinabi ni Li Weisbing, mula ngayon, outsider na lang ako, hindi ako makikialam sa desisyon nila. Ang pangit ng ekspresyon ni Meng Ziguo mabangis na sinabi, dahil iyon ang kaso, bawal kang sumamba sa memorial tablet ng aking kuya, bawal kang ilibing kasama ng aking nakatatandang kapatid pagkatapos mong mamatay, tatanggalin ka rin ng pamilya Meng, mula sa listahan. Bahagyang ngumiti si Li Weisbing at sinabing, ito ay isang hindi nararapat na reputasyon, natural na malalaman ito ng aking asawa sa underworld. Sa oras na ito, may bitbit ding maliit na bundle si Meng Nooran at nagmamadaling lumapit. Hindi man lang tumingin si Alex Dixon kay Meng Ziguo at sinabing, let's go. Bawal kang umalis, biglang humakbang pasulong si Meng Yu at sumigaw sa mabagsik na boses, dahil hindi ka miyembro ng pamilya Meng, bawal kang magdala ng kahit ano, at saka, kailangan kong halugugin ang iyong mga katawan para hindi ka magnakaw, kahit ano mula sa pamilya Meng. Pagkatapos sabihin yon, itinuro niya si Li Weisbing at sinabing, ang alahas sa katawan mo ay pag-aari ng pamilya Meng. Malamig na sinabi ni Meng Nooran, ang mga alahas na ito ay ang mga regalo sa kasalan ng tiyuhin hanggang tiyahin. Sigaw ni Meng Yu, mga bagay din yan kay Meng family. Gusto pang magsalita ni Meng Nooran ngunit pinigilan siya ni Li Weisbing, mahinahon niyang hinubad ang jade bracelet at kwintas at inilagay sa lupa. Nang tanggalin ang singsing sa kasal ay hindi niya namumula ang kanyang mga mata. Ito lang ang tanging alaala niya kasama ang kanyang namatay na asawa ngunit desidido pa rin niyang inalis yon. Si Meng Nooran ay nasisiraan ng loob, itinaas niya ang kanyang kamay at inihagis ang bag sa lupa, nilinggan niya si Alex Dixon at sinabing, Kuya Alex, alis na tayo. Tuma-NGO si Alex Dixon at pinrotektahan ang kanyang tiyahin at pamangkin habang naglalakad sila papunta sa pintuan. Ang mukha ni Meng Ziguo ay sobrang pangit. Duguan ang mga mata niya, sumigaw siya, huwag kang babalik pagkatapos mong umalis. Umalis silang tatlo sa Meng residence nang hindi lumilingon. Maluwag ang mahabang kalye at umiihip ang malamig na hangin, nang inig si Meng Nooran dahil sa lamig, nagmamadali siyang umalis at nakakot lang, napabuntong hininga si Li Weisbing at sinabing, Alex, si tita ang nagdawat sa iyo. Manghihiram ako ng pera sa bahay ng nanay ko at uupa muna ako ng tirahan, sabi ni Alex Dixon, actually, nasa Jing City ako, may isa pang bahay, bago pa niya matapos ang kanyang tanong, isang itim na kotse ang mabagal na dumaan. Kabanata 345 ang third master ng pamilya Jiang ay yumuko at tumalon palabas ng sasakyan, puno ng pambabala ang mukha, Mr. Dixon, saan ka pupunta? Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon. Ikaw ay, biglang naalala ni Meng Nooran at napasigaw,
Siya ang ikatlong guro ng pamilya Jiang, ninakaw ng kapatid ko ang gamot mo at ginamit ito para gamutin ang sakit ng kanyang anak. Sa huli, nalantad siya. Tama, Mr. Dixon, naguguluhan din ako. Akala ko talaga pinagaling ako ni Meng Yu. Bakas sa mukha ng third master ng pamilya Jiang ang panghihinayang, bumantong hininga siya at sinabing, Mr. Dixon, you are really benevolent. I am here today to thank you. Alright, are you guys going out? Malamig na sinabi ni Meng Nooran, hindi kami lalabas, hindi kami kamag-anak ng pamilya Meng. Natigilan sandali si Third Master Jiang, pagkatapos ay mabilis niyang sinabi, nagkataon na nakapaghanda ako ng bahay para kay Mr. Dixon, at plano kong ibigay ito sa kanya bilang regalo sa pagpapagamot sa aking anak, kung hindi mo isip, maaari kang manatili doon sa ngayon. Talagang mabuti yan, tuwang-tuwa si Meng Nooran at agad na bumulong. Nag-alinlangan si Li Weisbing at sinabing, ito, ay hindi masyadong maganda. Ano ang problema nito? Ang dahilan kung bakit maaaring gumaling ang aking anak na babae ay dahil sa mahimalang kasanayan ni Mr. Dixon sa medisina. Napabuntong hininga si Third Master Jiang at sinabi, ang Jiang family ay palaging gag-antay sa kanilang kabutihan. Sana ay tanggapin ito ni Mr. Dixon at maginhawa na ang pakiramdam ko. Pagkasabi noon ay palihim siyang nakahinga ng maluwag. Ang gawaing ibinigay sa kanya ni Jiang Handong ay upang samantalahin ang pagkakataong makamit ang pabor kay Alex Dixon. Isang araw at gabi siyang naghihintay sa labas ng pamilya Meng, sa wakas, lumabas na rin siya. Tumingin si Alex Dixon sa third master ng pamilya Jiang at sinabi sa patag na tono, tinawagan ka ba ni Jiang Handong dito? Ito, nabulunan ang ikatlong guro ng pamilya Jiang, hindi niya inaasahan na makikita siya. Sa sobrang kahihiyan ay wala siyang masabi. Jiang Handong, Jiang family, nagulat din si Li Weisbing. Iyon ang tagapagmana ng Jiang family, kahit na gusto ni Meng Ziguo na pasayahin siya, wala lang siyang karapatan na pakiligin siya. Hindi niya inaasahan na ang sikat na tagapagmana ng Jiang family ay talagang darating para pabor kay Alex Dixon. Laking gulat ni Meng Nooran kaya hindi siya makapagsalita. Iyon ay ang Jiang family, ang buong Yan capital ay puno ng mga taong gustong mambola. Pawis na pawis ang third master ng pamilya Jiang, pinilit niyang ngumiti at sinabing, Mr. Dixon, si Young Master Jiang ay taos-pusong gustong magpasalamat sa iyo. Gusto rin niyang lutasin ang hindi pagkakaunawaan sa araw na yun, sana ay mabigyan ako ni Mr. Dixon ng pagkakataon. Hindi kailangan ni Alex Dixon ang bahay ni Jiang Handong, nang tatanggi na sana siya. Narinig niyang sinabi ni Meng Nooran, Kuya Alex, kung mananatili ka sa bahay ni Young Master Jiang ng ilang araw, hindi maglalakas loob si Young Master Li na hanapin ako kapag wala ka. Sa paligid, tatay ko, si Meng Ziguo at ang iba ay walang lakas ng loob na asarin ako, di ba? Nag-alinlangan ding nagtanong si Li Weisbing, Alex, paano mo nakilala ang isang taong may status na Young Master Jiang, kahit ang Li Wes family ay hindi may kukumpara sa kanya? Kumunat ang noo ni Alex Dixon at nag-iisip ng problema. Kung inayos niya na manatili silang dalawa sa villa ng Dixon family, kailangan niyang ilantad ang kanyang pagkatao. Mas maginhawang gamitin ang mga ito sa mansyon ng Jiang family. Tirahan ni Meng, nagnganga ang ngipin ni Meng Yu at sinabing, Tay, hahayaan mo bang umalis si Dixon ng ganun-ganun lang? Kailangan pang pakasalan ni Nooran si Young Master Li. Huwag kang mag-alala. Hindi sila maaaring manatili sa Yan capital, matutulog lamang sila sa mga lansangan. Si Meng Ziguo ay mukhang kalmado at may kumpiyansa, sabi niya, wala pang 3 araw, babalik talaga sila at magmamakaawa sa atin. Malamig na bumuntong hininga si Meng Yu, hindi ganoon kadaling bumalik sa oras na yon. Buong pagmamalaking tuma NGO si Meng Ziguo, hindi inisip ni Qin Yuan na ito ay isang malaking bagay. Naisip niya na si Meng Nooran ay maaaring magdusa kasama si Alex Dixon sa loob ng ilang araw, pagdating ng oras, masunurin siyang makikinig sa kanyang mga kaayusan at magpakasal sa Li family. Dumating ang motorcade sa Ganjin Gate, ito ang pinakamahal na kalye sa Yan capital, may mga mararangyang villa sa magkabilang gilid ng kalye. Mayaman man o mahal ang mga nakatira dito, at kahit ang pamilya Meng ay hindi ito kayang bayaran. Lumiko ang isang sulok sa harap nila at lumitaw ang isang malaking villa, ito ay isang vintage villa. Ang ganda talaga ng villa na ito, hindi napigil ang mapabulalas ni Meng Nooran.
Ang villa na ito ay maaaring tawaging pinakamalaki at pinakamarangyang isa sa Golden Gate, hindi niya alam kung gaano kahalaga ang mga taong naninirahan sa loob. Sa entrada ng villa ay nakatayo ang 12 dosenang makapangyarihang itim na nakadama ng mga bodyguard, na naging dahilan upang sila ay magmukhang mas kahanga-hanga. Tumingala si Alex Dixon at biglang sumigaw, "Ihinto mo ang sasakyan." Mabilis na tinawag ni Third Master Jiang ang sasakyan na huminto. Bumaba ng sasakyan si Alex Dixon at dirdiretsong naglakad papunta sa mansyon. "Alex, don't barge into other Tao's mansion," nag-aalalang sigaw ni Li Weisbing sa likod niya. Ang Third Master ng pamilya Jiang ay nanginginig din, mabilis siyang sumigaw, "Mr. Dixon, bumalik ka kaagad, iyon ang bahay ni Third Young Master sa pamilya Dixon sa Yan Capital." Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay nakapasok na si Alex Dixon sa mansyon. Ang mga bodyguard na nakaitim sa magkabilang gilid ay yumuko at sumigaw, "Welcome back, Mr. Dixon." Ang kanyang boses ay yumanig sa kalangitan at ang kanyang momentum ay nakakagulat. Natigilan lahat ng grupo ng mga tao sa sasakyan. Ibinuka ni Third Master Jiang ang kanyang bibig sa gulat at nasa estado ng pagkabigla. Nakatitig din sina Li Weisbing at Meng Nooran habang nakadilat ang mga mata, hindi sila makapaniwala sa nangyayari sa harapan nila. Pumasok si Alex Dixon sa villa, parang may naisip, tumalikod siya at parang walang nangyari. "I almost forgot to tell you guys, this is my villa, do you want to come in and take a look?" "Iyong villa mo?" Laking gulat ni Third Master Jiang kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ayon sa pagkakaalam niya, halatang mansyon ito ng pamilya Dixon. Baka si Alex Dixon yun, naisip din ito ni Li Weisbing at nabigla sa gulat, "Alex, baka ikaw si Young Master Dixon." Hindi siya makapaniwala, paano ito naging posible? Si Alex Dixon ay talagang Young Master ng Dixon family. "Kuya Alex, sa iyo ba talaga itong villa?" Tinakpan ni Meng Nooran ang kanyang bibig, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, "Ang bahay ay pag-aari ng mga kamag-anak, sa kasalukuyan, ang may-ari ay hindi ako. Ang villa ay ibinigay sa kanya ng kanyang tiyahin, bagamat pag-aari niya ito, sinabi niya na ibibigay na lang niya sa kanya ang lahat ng ari-arian pagkatapos niyang bumalik sa pamilya Dixon. Sa kasalukuyan, kahit na siya ang may-ari ng villa, hindi ito ganap na sa kanya." Ang Third Master ng pamilya Jiang ay natigilan ng ilang segundo habang siya ay nakahinga ng maluwag. Sa kabutihang palad, si Alex Dixon ay hindi ang Third Young Master ng Dixon family. Ang Third Young Master ng Dixon family sa Yan Capital ay isang taong hindi niya kayang masaktan, hindi lamang misteryoso ang kanyang pagkakakilanlan, itinalaga rin siya bilang tagapagmana ng pamilya Dixon, at ang kanyang kayamanan ay katumbas ng kay Jiang Handong. Nagulat si Li Weisbing at nagtanong, "Alex, kamag-anak ka ba ng Dixon family sa Yan Capital?" Tumigil sandali si Alex Dixon, ngayong tumakas na siya sa bahay, ayaw niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, kaya malabo niyang sinabi, "I guess you can consider it as a little bit, but I haven't seen anyone from the Dixon family in a few taon. Kaya ito ay isang malayong kamag-anak," sabi ni Meng Nooran. Hindi niya naisip na napakalaki ng pamilya ng Dixon family, at may daan-daang malalayong kamag-anak, dahil ilang taon nang hindi nakikipag-ugnayan si Alex Dixon sa pamilya Dixon, malamang isa na siya sa mga ito na hindi maaaring malayo. Gayunpaman, gaano man kalayo ang isang kamag-anak, hindi kapani-paniwalang bagay pa rin ang makipag-ugnayan sa pamilya Dixon. Sabi ni Alex Dixon, "Dahil nandito ka, pumasok ka at tingnan mo." Si Meng Nooran ay hindi pa nakatira sa ganoong mansyon dati, at hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong bisitahin ito. Nang marinig niya ito, tumalon siya sa kotse at naglakad na may pagtataka sa mukha. Mabilis ding sumunod sina Li Weisbing at Third Master Jiang. Sabi ni Meng Nooran, "Kung si tatay, hindi, alam ni Meng Ziguo na malayo kang kamag-anak ng pamilya Dixon, tiyak na hindi niya gagawin ito sa iyo." Abangan ang susunod na kabanata.